inggit, intriga, at isang lihim. Sa bawat araw na lumilipas, lalong damadami ang suki ng kusina ni Nanay Mercy. Bukod sa masarap at abot-kayang pagkain, naging usap-usapan ang kwento sa likod nito. Ang dating janitor na ngayon ay may sariling karinderya. Maging ang mga tauhan ng mall ay nagbabahagi ng kanilang mga pagkain sa social media. Lalo itong pamatok, at dinaglaon ay dinadayo pa ng mga estudyante, empleyado, at kahit mga motorista. Ngunit sa likod ng kasikatan, isang pares ng matang nanunood mula sa kabilang kanto ang unti-unting naiinitan. Si Aling Brenda ay may matagal ng kainan, ilang tindahan lang ang layo sa kusina ni Nanay Mercy. Matagal na siyang kilala sa lugar, kilala sa kare-kareng mamantika at serbisyong medyo masungit. Sa loob ng 5 taon, siya lang ang pinupuntahan ng mga empleyado sa mall. Ngunit simula nang mabuksan ang karinderya ni Mang Carding, unti-unting nabawasan ang kanyang mga suki. Nagluluto lang ng ginisang munggo, daig pa ako sa benta. Reklamo niya sa kanyang asawa. Masyado ka kasing mademo sa suka, Brenda, sagot ng kanyang katulong. Sa kanila, may libreng sabaw pa. Mula noon, nagsimula nang magbantay si Aling Brenda. Napansin niya ang mahabang pila tuwing tanghali. Pinansin niya kung gaano kalinis ang karinderya, kung gaano kabilis ang serbisyo. At higit sa lahat, napansin niya kung gaano kasaya ang mga customer habang kumakain. Hindi siya natuwa. Isang gabi, may kumalat na tsismis sa palengke, di raw malinis ang kusina ni Nanay Mercy. Galing daw sa tirang karne ang mga ulam. Mura kasi tira-tira lang. Agad itong kumalat sa mga suki. Kinabukasan, may ilang tumanggi na munang kumain. Pinuntahan ni Mang Carding ang isa sa mga suki at mahinahong tinanong, "Bakit po, ma'am? May problema po ba sa pagkain?" Tahimik lang ang babae, saka bamulong, "Kuya Carding, may sabi-sabi po kasi na hindi raw fresh ang gamit niyong sangkap." Doon na niya nalaman, may nanggugulo sa kanyang negosyo. Hindi siya nagalit, pero hindi rin siya nagpabeya. Imbes na gumanti ng tsismis, nilinisan niya lalo ang karinderya. Nagpakita siya ng resibo ng mga binibiling karne at gulay. Naglabas siya ng sanitation certificate. At higit sa lahat, personal siyang nakipag-usap sa mga customer, ipinakita niyang totoo ang kanyang serbisyo. Sa loob lamang ng ilang araw, bumalik ang tiwala ng mga tao. Mas dumami pa ang kumakain. Mismong sanitary inspector ng barangay ang naglabas ng pahayag. Malinis at legal ang kusina ni Nanay Mercy. Nang mabalitaan iyon ni Aling Brenda, napasigaw siya sa inis sa loob ng kanyang karinderya. "Hindi pa tayo tapos, Carding," bulong niya sa sarili.